Karugtong nun, Luke 21:24. Sabi dito, Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Ito pong syudad ng Jerusalem ay sasakupin ng mga hintil, aapak-apakan, sasakupin ng mga hintil hanggang sa panahon na matapos yung kanilang paghahari. Pagkatapos po ng 70 AD, naghari pa rin ang Roma sa Israel. At nagkapalit-palit po, ilang mga emperor po yung pumalit. At nung na-divide po yung Rome, nagkaroon po ng East and West, ang naiwang naghahari po sa Israel ay yung Byzantine Empire. No? So pagkatapos nito, 390 AD, hindi ko po isa-isahin ito. Pagkatapos ng Byzantine Empire, bumagsak yung Rome, dito naman po lumitaw yung Islam. So nagkaroon po ng labanan yung Rome at itong mga Islamic group na caliphate. At from 614 AD o 614 AD hanggang mga bandang 1071 AD, nagpalit-palit po yung mga caliphate, nagpalit-palit po yung mga leader ng mga Islamic group para sakupin ng Israel hanggang lumusob din yung Turks, hanggang dumating po yung Crusaders, yung mga Latin people, nagkaroon po ng Latin Kingdom of Jerusalem, makikita niyo po yan sa history. So, ilang beses po na lumusob yung mga Crusaders, pinadala ng Pope para sakupin ulit ang Israel. May movie po niya, The Kingdom of God. So, para bawiin sa kamay ng mga Muslim, at marami pong Muslim ang namatay during that time, kasama po yung mga Hudyo, minasakit po sila dahil nagkampi ang Muslim at ang mga Hudyo during that time laban sa mga sundalo na pinadala ng Rome. And then pumasok po doon yung Mongolian Empire. Sinakop din po ang Israel ng Mongolian Empire. And then yung Sultanate, another Muslim group from Egypt naman, kasi may from Turkey, from Syria, from Persia, until dumating si Napoleon. No? So nasakop din sila ng French, ng Pranses. And then dumating yung Ottoman Empire. And lastly, 1917, sinakop po sila ng Britain, ng England. At doon po nadeklara yung ang Britain ay nag-issue ng Balfour Declaration na na-establish na ang Jewish homeland ay kanila talaga. Isosoli na sa mga Hudyo. 1917. Pero mula 1870 hanggang 1917, ang Jerusalem po ay inapak-apakan ng mga hintil. Ang mga Hudyo po ay walang karapatan sa kanilang sariling bayan. Marami po dito sa mga empire na to na sumakop sa Jerusalem, pinagbawalan ng mga Hudyo na umapak sa Jerusalem. Pinagbawalan sila na mag-pray doon sa Jerusalem. May mga ilang empires dito na pinayagan sila saglit, pero pagkapalit, tanggal na naman sila. And during these times of the Gentiles, marami pong mga Hudyo ang namasaker sa Israel, sa Jerusalem. Kaya marami pong napadpad sa kusasang lupalop ng daigdig. May mga nagpunta sa Africa, sa Europe. No? So, nagkalat-kalat po ang mga Hudyo at yung kanilang bayang Israel, lalo yung Jerusalem, hindi po nila halos matirhan, maapakan, desolate, walang pag-unlad sa bayan na to. Until 1917 na diniklara ng mga British na itong Israel ay homeland ng mga Hudyo. So 1917. Mula noon, no? Dito po nagsimula yung tinatawag na yung sabi doon sa verse 24, Jerusalem will be trampled on by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Dito po nagsimulang matapos yung paghahari ng mga hintil noong 1917 na diniklara ng British na kanilang homeland. Pero hindi pa po sila nakabalik agad doon, no? Hindi sila nakabalik agad doon dahil may mga nangyari pa. Noong 1948, bago po mag-Second World War, may tinatawag na ingathering of the Jewish diaspora or kibbutz galuyot, no? Sabi nila, may mga umuwi na dito sa Israel dahil dineclare nga ng British, inyo yan. Pero hindi official. So, may mga nag-uwian sa Israel ng mga Hudyo
Pero maraming hindi. Kokonti lang yung umuwi. At nung natapos yung Second World War, marami pong Hudyo ang napatay sa Europe dahil sa kay Hitler, no? Noong 1948, pagkatapos ng gera, lumakas po yung panawagan ng Zionist movement na kailangan ng magkaroon ng sariling lugar ang mga Israelita, ang mga Jew, dahil nawalan talaga sila ng sariling bayan, nawalan sila ng sariling bansa. Pagkatapos ng gera, noong 1948, the State of Israel came into being. Nagkaroon talaga ng legal, base sa botohan sa United Nations, na ang Israel ay magiging talagang totoong bansa na kinikilala ng buong mundo. O kung hindi man buong mundo, at least ng nakakarami. So, noong 1947, nagkaroon po ng botohan sa United Nations. At ang Pilipinas po, sa pangunguna ni Manuel Rojas, ang bumoto in favor sa Israel. Yung Pilipinas po ang nag-break ng tie para magkaroon ng Jewish state, para maging bansa ang Israel. Kung hindi bumoto ang Pilipinas, hindi po sila mananalo bilang Jewish state, no? Kaya yung boto ng Pilipinas ang nagpanalo, kaya ang mga Hudyo ay nagkaroon ng sariling bansa. Kaya may in-interview po na Hudyo, na leader, ang sabi niya, ang Pilipinas ay ginamit ng Diyos para sa kanila. 2 ulit. Nung panahon ni Manuel Quezon, niligtas yung mga Jew at tinanggap sa Pilipinas habang yung mga bansa ay nagsara sa kanila at pinapatay sila ni Hitler. Ang Pilipinas ay binuksan sila sa pamamagitan ni Manuel Quezon. And then, nung botohan naman sa United Nations, ang nagpanalo para sila magkaroon ng bansa uli ay isang Pilipino na naman, na ang pangalan ay Manuel Rojas. Kaya sabi nitong Hudyo leader na to, yung word na Manuel is God with us. This is a prophetic, redemptive name ng God nila. Kaya ginamit ng Diyos ang Pilipinas twice at parehong Manuel para ang Israel ay ma-establish. At dito po nagsimula yung times of the Gentiles mag-end. This is the beginning of the end for the Gentiles na hindi na mag-rule sa Israel. At noong 1967 po, pati yung Jerusalem, nagkaroon sila ng control. Okay, so another history po tayo. Pagkatapos po ng mabigyan ng pagkakataon ng Israel na maging isang bansa uli at matungtungan ng kanilang bayan, pati na yung syudad nila, capital city in the Old Testament is Jerusalem, agad-agad nagkaroon po ng pagkontra. Dahil hindi na makapag-dominate ang mga Gentiles sa Israel, War of Israel begins. Nagsimula din po yung gera sa Israel. Nung nasakop na nila, nung naapakan na nila yung kanilang sariling bayan, at naangkin na nila ito, dun din naman po kumontra yung maraming Muslim sa Middle East. Noong 1947, pinag-uusapan pa lang na magiging bansa ang Israel, lumusob na po yung Siyam na bansa. Siyam na bansa laban sa isang bansa. Katatapos lang ng Second World War, wala pang ganun na kakayanan ng Israel para manalo, pero nanalo po sila laban sa Siyam na bansa noong 1947-1949 War of Independence. Israel versus Egypt, Iraq, Transjordan, Syria, Lebanon, Saudi Arabia, Yemen. Meron pong may mga bayarang army, the Holy War Army, at saka yung Arab Liberation Army. Ito po yung mga mercenaries na Muslim. Sila pong lahat, Siyam na bansa, lumusob sa Israel. At imbis na ang plano po nila, paalisin ng Israel doon sa lugar na yan, sa Palestine. Hindi po sila nanalo. Instead, nung hinati yung part ng Muslim at saka part ng Israel, binigyan ng konting-konting part ang Israel para tumira at yung ibang part para sa mga Muslim, lalo sa mga Palestinian. Nung lumusok po itong Siyam na bansang ito, yung 50% ng binigay sa kanila nasakop ng Israel. Imbis na mapaalis sila, lalong lumaki yung teritoryo ng Israel. Pagkalipas ng ilang taon, 1956, nagkaroon po ng Sinai War between Israel and Egypt. Nasakop po ng Israel yung Sinai. Nasakop po ng Israel yung Suez Canal. At yun po ay daanan from Europe to Asia na pinagkakakitaan ng mga Egyptian. No? So, natalo po sila doon at yung Sinai Peninsula ay naging control ng Israel. And then 1967, ito po yung Six-Day War, Israel versus Egypt, Syria, Jordan, Iraq,
at nasakop po ng Israel yung Gaza Strip, yung Sinai, ulit, yung West Bank, yung Golan Heights. Ito po yung pinaglalabanan until today. Gusto nilang bawiin yung Gaza Strip dahil tirahan ito ng mga Palestinian at yung West Bank, pati yung Golan Heights. Ito po malapit po sa Syria. Napakataas na bundok po nito. Kitang-kita po yung kalaban pag dumadating. So kaya hindi nila itong mabitaw-bitawan. Kung titingnan nyo, tuwing lulusubin ng maraming bansa ang Israel, imbis na maubos ang Israel at mawalan ng lugar, lalong lumalaki yung teritoryo nila. Noong 1967 pa rin, karugtong nitong Six-Day War hanggang 1970, yung War of Attrition, lumusob naman ang Egypt, ang Russia, ang PLO, Palestinian Liberation Organization, tsaka ang mga Jordanian laban sa Israel. Talo pa rin po sila. And then noong 1973, ito yung famous Yom Kippur War. Israel versus Egypt, Syria, Iraq, Jordan, Algeria, Morocco, Saudi Arabia, Cuba. Layo-layo po nitong Cuba. At isa pa, North Korea. Kung titingnan nyo po ito, galing na ng Asia, galing na ng South America, tumulong na, talo pa rin. At dahil dito sa Yom Kippur War na to noong 1973, dito po na-realize ng Egypt, hindi talaga sila mananalo sa Israel. At nagkaroon po ng mga treaty, na isoli sa kanila yung Sinai, at nagkaroon po ng peace treaty ang Egypt at ang Israel sa pangunguna ni Anwar Sadat. Kaya ngayon, pag bumiyahe ka na papuntang Israel, Egypt is open para makapasok ng Israel. Hindi ka pwedeng bumiyahe ng Saudi Arabia papuntang Israel pag may visa ka na galing sa kanila, hindi ka papapasukin sa bansa nila. At sa ngayon po, presently, ang Egypt at ang Jordan, kahit papano open sa Israel. Dahil una, yung tourism nila ay connected, kaya malaking pera po pumapasok sa tatlong bansang ito. Kaya nung pumasok po kami ng Israel, sa Egypt kami dumaan, at lumabas kami ng Jordan, and then Saudi. Dahil hindi ka pwedeng galing Saudi at pupunta ng Israel, bawal po, hindi ka papapasukin. So today, yung gera ng Israel, pagkatapos na yung domination ng mga Gentile nation ay nawala sa Israel, ang pumalit naman, sunod-sunod na gera until today. Ang pinakamatinding kalaban ngayon ng Israel ay Iran, na nagbabantang uubusin sila, Syria, at yung kanilang grupong Hezbollah. Kasama na rin po, meron din po sa kabilang side, Palestinian and Hamas. Kaya kung titingnan yung Israel, tuwing lulusubin sila, may kalaban sila sa harap, may kalaban sila sa kanan, sa kaliwa, sa likod, lahat po kalaban nila. At sa gitna ng pakikipaglaban na yon, ang Israel ay patuloy na umuunlad.